So meron ngang pumasok na balita mga chika, or actually a news from a source na sinasabi mga chika na si Paolo Abilino daw at si Kimi ay nagbi-video call habang si Kimi ay nasa ospital. Kulang ka ba kung wala si... Ay, ano yan? Ano yan, Kimi? Naman ganon! Hindi, wala naman. Kanina mga kachika, yung guest nila, yung nangasar. So mismong si Eric Santos yung bumanat kay Kimi. Magandang araw mga chika, Rigel Polet ang inyong chika. Pat bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating bunting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz. Nagadsagaran ang saya sa episode ngayong araw ng It's Showtime dahil sa kanilang double celebration. Una nga mga kachika ay dahil si Ann Curtis ay officially na ulit nakabalik sa kanilang noontime program. Ngayon mga chika, madalas lagi natin naiisip si Ann Curtis pasulput-sulput dyan. We are all aware na siya ay nagtitape sa kanilang Korean adaptation series na pagsasamahan ni Joshua Garcia. Ngayon hindi natin masabi mga chika kung for good na ba dyan si Ann kasi wala naman siyang official announcement kung tapos na ba yung shoot ng kanilang bagong series ni Joshua. Pero mga chika, ang sigurado natin, mapapadala siya dyan. Lalo na at next week na yung Magpasikat 2024. And si Ann Curtis ay kasali pa rin dyan despite of her many absences. And yung second good news naman natin mga chika, ay dahil si Kimi ay nakabalik na ulit sa It's Showtime. So present na ulit siya mga chika. It simply means na okay na siya. Fit na ulit siya para magtrabaho. Ngayon hindi nila diniscuss kanina dyan mga chika kung ano talaga yung exact injury na nangyari kay Kimi. Siguro very minor lang yun kaya hindi naman siya nagtagal sa ospital. Pero mga chika ito kanina kasi habang sila ay ini-interview nila ang kanilang guest na si Eric Santos, out of nowhere biglang sumundot ng banat etong si Kimi tungkol sa kanta ni Eric na Kulang Ako Kung Wala Ka. And you may not believe this mga chika kasi usually yung mga It's Showtime host din yung mga nang-aasar kay Kimi. Kanina mga chika, yung guest nila yung nangasar. So mismong si Eric Santos yung bumanat kay Kimi na di ba kulang ka kung wala si, and we all know mga chika, hindi man niya sabihin yung pangalan, matik na yan na kulang si Kimi kung wala si Paolo Abilino. Always fresh. Kasi tamo daw ang kulang ako kung wala. Kulang kasi kami kung wala si Abilino. Team song mo yun Kulang ka ba kung wala si... Ay, ano yan? Ano yan, Kimi? Naman ganon! Hindi, wala naman. Kung nag-open up. Ayan. Pero para... So yung mga chika, kaya mismong si Eric nagbigay ng kilig kanina kahit na hindi niya kinanta yung Kulang Ako Kung Wala Ka, yung okay na yun. Nung inasar niya si Kimi doon mga chika, all goods na tayo doon mga Kim Pao fans dahil meron na naman tayong konting paayuda mula kay Sir Eric. Saka hindi mo rin masisi yung singer mga chika. Si Kimi naman kasi talaga yung nag-brought up nung kantang yan. Kumbaga hindi naman siya maaasar, di ba mga chika? Kung hindi niya sinimulan Sabi nga ni Sir Eric sinimulan mo kasi yan. Kaya tuloy ngayon mga chika, nag-ending na inasar si Kimi kay Paolo. Samantala mga chika, nabanggit ko nga kanina yung pangalang Paolo Abilino. May mga news kasi mga chika na kumakalat kahapon. Actually nabanggit ko nga ito sa vlog ko na 'di ba sinabi ko na nung si Kimi ay na ospital, panigurado meron silang communication ni Paolo kasi hindi naman papayag si Paolo na hindi siya updated sa kung ano ba yung kalagayan ni Kim sa ospital. So meron ngang pumasok na balita mga chika, or actually a news from a source na sinasabi mga chika na si Paolo Abilino daw at si Kimi ay nagbi-video call habang si Kimi ay nasa ospital. Tapos si Kimi daw mga chika ay ayaw nang papuntahin si Paolo pero Paolo insisted.
So talagang mga chika, pinilit ni Paolo na makapunta sa ospital para sunduin si Kimi. So mga chika, yan yung sinasabi ko mga chika. Hindi man natin nakikita, wala mang videos, wala man pictures, but they said mga chika, it came from a reliable source. Ngayon, hindi ko masabi mga chika, or hindi ko pa ma-distinguish kung totoo ba ito or kung fake news ba ito, pero umaasa ako mga chika, nagre-rely lang ako dito sa, alam nyo, sa estado ngayon ng Kim Pao. Kasi para sa akin, for me, para sa sarili ko, alam ko na si Paolo hindi mapapanatag yan sa bahay knowing na si Kimi ay nasa ospital. Kaya gagawa talaga ng way yan para makita niya kung ano talaga yung sitwasyon ni Kimi, di ba? Kung okay ba siya sa ospital, kung komportable ba siya, kung alam niyo yun, kung okay ba yung pakiramdam niya. Kaya diyan ako nagbabase mga kachika. So for now, let's all be happy mga chika, lalo na tayong mga Kim Pao fans, dahil alam na natin, sigurado na tayo na si Kimi ay okay na. Back on track na siya sa shooting nila ni Paolo sa kanilang upcoming movie, At syempre doon sa mga daily activities niya rin, sa mga shows niya, magiging present na ulit siya dyan. Malaking bagay din kasi yan mga chika, kapag ka okay si Kimi, at least walang delay yung gagawin nilang movie ni Paolo, at makikita rin natin siya araw-araw sa telebisyon. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!